Paano i-program ang utak para mag-ipon? Ang rason kung bakit hindi lumalaki ang inyong net worth ay hindi dahil sa kulang ang inyong income, kundi dahil ang utak mo ay naiprogram na manatiling mahirap. Binubudol ka ng sistema para ubusin ang pera mo sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Sa video ito, gagawin natin ang kabaliktaran. Ituturo ko sa iyo kung paano literal na i-brainwash ang iyong sarili gamit ang The Psychology of Money. I-reprogram natin ng iyong subconscious mind para maging isang ipon magnet, kung saan ang pagyaman ay magiging automatic na nang hindi mo na kailangan ng matinding disiplina. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Aaminin ko sa iyo ang masakit na katotohanan na hindi binabanggit sa school o sa trabaho. Ngayon, pag-aaralan natin ang advanced calculus. Pero Prof, bakit walang tinuturo tungkol sa pera? Paano tayo matututungkol sa yaman? Ang kasalukuyang global financial system ay hindi dinisenyo para payamanin ka. Sa katunayan, dinisenyo ito para manatili kang broken at laging nakadepende sa susunod mong sahod. Mula sa mga mapanlinlang na ads na nakikita mo sa iyong feed hanggang sa mga sophisticated na social media algorithms, lahat ng ito ay may isang layunin, ang i-hack ang iyong biology. Nakaprogram ang mga ito para i-trigger ang iyong dopamine sa tuwing naglalabas ka ng pera. Ginagawa nilang reward ang paggastos, kaya naman kahit ayaw mo, nararamdaman mo ang pangailangang bumili para lang sumaya. Ito ang ugat ng tinatawag nating lifestyle inflation. Ito ang dahilan kung bakit marami tayong nakikitang mga professionals na kahit 6 na digit na ang kinikita ay paycheck to paycheck pa rin ang buhay. Kahit madoble o matriple pa ang inyong annual salary ngayon, kung hindi mo babaguhin ang iyong spending habits at ang iyong money blueprint sa subconscious level, babalik at babalik ka sa zero. Ang inyong utak ay hahanap ng paraan para ubusin ang extra mong income sa mga liabilities na akala mo ay kailangan mo. Pero ngayon, puputulin na natin ang mapanirang cycle na yan. Hindi tayo basta-basta magtitipid. Gagawa tayo ng strategic intervention. Gagamit tayo ng 3 wealth management strategies para i-reformat ang inyong internal software. Tuturo ko sa iyo kung paano lumabas sa pagiging isang victim of consumption at mag-transition tungo sa pagiging isang master investor. Babaguhin natin ang daloy ng inyong cash flow para hindi ka na lang basta kumikita, kundi tunay na nagtatayo ng generational wealth. Step 1, the dopamine detox. Ang unang hakbang para literal na i-brainwash ang sarili mo ay ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang inyong reward signal. Sa loob ng maraming taon, ang utak mo ay na-train ng mga dambuhalang kumpanya at social media na i-link ang saya sa paggastos. Sa tuwing nakakakita ka ng pera o sahod, ang automatic na tanong ng utak mo ay, Ano ang susunod kong mabibili nito? Ano ang reward ko sa pagtatrabaho ng matagal? kailangan natin i-reprogram ang glitch na ito sa inyong financial mindset. Ang pag-iipon ay madalas nating nararamdaman bilang sakripisyo o pagbabawal sa sarili. Kaya naman ang inyong subconscious ay laging lumalaban. Para ma-hack ito, kailangan mong ilipat ang iyong dopamine hit. Simulan mong i-brainwash ang sarili mo na ang tunay na saya ay hindi nanggagaling sa pag-check out ng gamit na mawawala rin ng value pagdipas ng isang buwan. Sa halip, i-train mo ang utak mo na makaramdam ng excitement at fulfillment sa tuwing nakikita mong lumalaki ang inyong investment portfolio. Tingnan mo ang bawat piso hindi bilang pambili ng kape o sapatos, kundi bilang seed capital. Isipin mo na ang bawat pisong na itatabi mo ay isang worker o isang sundalo na ipinapadala mo sa gera para magtrabaho at mag-uwi ng mas marami pang pera para sa iyo. Ito ang tinatawag na wealth building psychology.
Kapag mas marami kang naitatabi, mas lumalaki ang inyong army na magbibigay sa iyo ng passive income at financial freedom sa hinaharap. Sa madaling salita, stop buying liabilities that look like rewards and start buying assets that actually reward you. Ang layunin natin dito ay gawing bisyo ang pag-iipon dahil ang reward mo ay ang iyong kalayaan. Step number 2, subconscious automation. Sabi ko sa inyo kanina, hindi mo kailangan ng matinding disiplina para yumaman. Sa katunayan, ang pag-asa sa willpower o disiplina, ito ang rason kung bakit marami ang nabibigo. Bakit? Dahil ang disiplina ay isang finite resource. Napapagod ito, nauubos, at bumibigay lalo na kapag stress ka sa trabaho o pagod ka na sa buhay. Pero ang systems ay hindi napapagod. Para tuluyang i-program ang utak mo na mag-ipon ng walang kahirap-hirap, kailangan tanggalin natin ang human error sa equation. Kailangan ang pag-ipon ay hindi na dumaan sa iyong desisyon o sa iyong emosyon. Dito napapasok ang tinatawag nating automated wealth management. Ito ang sikreto ng mga bilyonaryo at successful investors para i-reprogram ang kanilang cash flow. Ang gagawin mo ay simple lang pero sobrang powerful. Mag-set up ka ng auto-transfer o scheduled transfer sa iyong mga digital banks o brokerage accounts sa mismong segundo na pumasok ang iyong sahod. Bago mo pa makita ang pera mo, bago mo pa maisip kung anong sale ang susunod mong bibilin, dapat ay nailipat mo na ang percentage ng income mo sa iyong mga investment vehicles. The hack is simple. Out of sight, out of mind. Kapag hindi nakikita ng iyong mga mata ang pera sa main account mo, ang iyong subconscious ay automatic na mag-a-adjust. Gagawa ang utak mo ng paraan para mabuhay at mag-budget based sa kung ano lang ang natira. You are literally tricking your brain to build your net worth and liquidity in the background. Habang busy ka sa buhay, ang system mo ay tahimik na nagtatayo ng iyong financial fortress. Sa paraang ito, ang pagyaman ay hindi na isang choice na kailangan mong gawin araw-araw. Ito ay nagiging isang default setting na lang sa iyong buhay. Step number 3, identity shifting. Ang huling yugto ng ating subconscious reprogramming ay ang tinatawag na identity shifting. Kailangan mo maintindihan na ang iyong bank account ay madalas na reflection lamang ng kung sino ang tingin mo sa iyong sarili. Kung ang internal script mo ay isang empleyado lang na laging kapos o isang taong hindi marunong humawak ng pera, yan ang magiging permanenteng realidad mo kahit gaano pa kalaki ang kitain mo. Ang iyong utak ay laging gagawa ng paraan para isabotage ang iyong success para lang mag-match ito sa iyong lumang identity. Kaya naman kailangan nating i-brainwash ang iyong self-image. Kailangan mong i-adapt ang mindset ng top 1%. Ang malaking pagkakaiba ng mahirap at mayaman ay hindi ang dami ng pera, kundi kung ano ang binibili nila para sa kanilang ego. Ang average consumer ay bumibili ng mga status symbols. Mga gamit na nagmumukha silang mayaman pero sa totoo ay nagpapahirap sa kanila. Pero ang 1%, sila ay ang mga asset builders. Sila yung mga nag-iipon para lang sa emergency. Nag-i-invest sila para sa market dominance ng kanilang sariling buhay. Simulan mong ituring ang iyong sarili hindi bilang isang tagatanggap lang ng sahod, kundi bilang CEO ng iyong sariling buhay. Isipin mo na ang bawat piso na lumalabas sa iyong bulsa ay hindi isang gastos, kundi isang business expense. Bago ka maglabas ng pera, tanungin mo sarili mo, ano ang ROI nito sa buhay ko? Kung ang bibilhin mo ay magbibigay lang sa iyo ng pansamantalang saya, pero pababagsakin ang iyong long-term capital, i-reject mo ito. Kapag ganito ang level ng iyong financial awareness, ang bawat desisyon mo ay hindi na lang nakabase sa emotion o sa bugso ng damdamin.
Binabago mo ang iyong DNA mula sa pagiging biktima ng marketing tungo sa pagiging isang strategic wealth builder. Tandaan mo, ang mayaman ay nagiging mayaman dahil ang identity nila ay nakaangkor sa pag-aari ng assets, hindi sa pagpapakita ng luho. Hindi sapat na naprogram mo na ang utak mo para mag-ipon. Dahil kahit gaano pa kalaki ang inyong net worth, pwede itong maubos sa isang kurap lang kung hindi mo alam ang mga bitag sa huling yugto ng inyong journey. Maraming Pinoy ang nag-iipon ng dekada, pero nagugulat na lang sila na pagdating ng kanilang retirement age, wala silang nakuha kundi barya na lang dahil sa 5 malalalang pagkakamali na ginagawa ng halos lahat. Kung ayaw mong masayang lahat ng hard-earned capital at passive income na pinaghirapan mong i-build, kailangan mong malaman ang mga hidden traps na ito bago pa maging huli ang lahat. Panoorin mo ang video ito, 5 mistakes na sisira sa retirement mo, at ituturo ko sa iyo kung paano protektahan ang inyong wealth para hindi ka mauwi sa zero. Hanggang sa susunod, mga ka-invested.